Good morning to your Church. Good morning. Wow, praise God. Yung mga nakatabi nyo last Sunday, siya pa rin katabi nyo ngayon? Wow. Exciting, ha? Okay, I just want to welcome our first-timers, mga newcomers. If it is the first time you visit our place, welcome to our TLBY worship celebration. And this is not just a church, it is actually a family. So, if you are looking for a strong family, this is it, TLBY family. And as I said last Sunday, we TLBY don't condemn. Okay? We don't condemn because we are all saved by the grace of God. Kaya we are, apart from Jesus Christ, we are all sinners. But with Christ, we are all righteous. So, He accepted us by His grace to the death of Jesus on the cross. So, wala tayong pwedeng pagmalaki. Kaya sa church na ito, everybody is accepted. Everybody is appreciated. So, sabihin mo sa katabi mo, you are appreciated. Yes. Lahat naman tayo, may mga weaknesses, may mga sobrang madaming kahinaan pa. Diba ay napagtagumpayan na, but still, lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So matatag ang ating mananampalataya because of our Lord Jesus Christ. Pwede yung bigyan natin ang palakpakan sa Jesus. And I just want to also thank our members who keep inviting their friends or loved ones to come here in our worship celebration on this Sunday. Thank you so much. And sa lahat ng mga workers and leaders natin, thank you so much for taking good care of our members. We are careful. We appreciate you guys. Walang sayang sa ginagawa natin para kay God. Walang sayang. Okay. Praise the name of the Lord. Are you ready for the Word? Yeah. Okay, let's proceed to the Word. By the way, our topic for today is about the 4 pillars of your new creation life. Let's talk about your new creation. It is, of course, from the familiar verse, the familiar scripture in the Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Later, we'll go back to that topic. No? Pero tingnan natin verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sa Tagalog, kung gayon, ang sino bang naging pag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao at ang lahat ay ginawa ng bago. Lahat na nakaranas dito ng pagkakaroon ng bagong pagkatao, say Amen. Actually, this is a born-again experience in John chapter 3. Kaya nga, sabi ko sa inyo dati, pag tinanong ka kung ano ka ngayon, anong paniniwala mo, first, most of the time we say Christians. Accepted na yun, actually. Pero kasi daming mga Christians, iba-ibang mga denominations o religion, pero Christians. Pero pag sinabi mong born again, alam na nila kaagad. Okay? You're from a religion, then ikaw ay na born again. So, sabi ko sa inyo, huwag niyong gagamitin yung word na non-born again. Pag sinabing nag-born again, ibig sabihin nag-join ka sa isang group or religious organization. Diba? Tinanong ka, ano ka na ngayon? Ano yung paniniwala mo? Nag-born again na ako. So, ibig sabihin, sumali ka lang sa isang group. Hindi ka nag-born again. Ang term doon is na-born again. Pag sinabing na-born again, pinanganak muli. Ang tanong ni Nicodemus kay Jesus, paano tayo papanganak na ulit? Babalik ka sa tiyan ng nanay natin? No. Ang pinanganak sa laman ay laman, fresh. Hindi na yan pwedeng panganak ulit. Pero sabi ni Jesus, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, pinanganak tayo sa Espiritu. So, yung spiritual natin ay pinanganak. Ibig sabihin, dati pala, wala pa, patay tayo spiritually. Walang buhay in terms of spirit. But when we accepted Jesus as Lord and Savior, pinanganak ang espiritu mo. At ang tawag natin doon is na born again ka. Born again is an experience.
Okay? It's not joining a group or organization. Not born again. Say dito, not born again. Amen. So, na born again yung inside mo. That is your spirit. Not the outside or the body. Ang na born again sa atin, by the way, to make it clear, we are trichotomy. Tripartite being, body, soul, spirit. Ang na born again sa iyo ay yung spirit, hindi yung body. Kasi yung body hindi naman nagbago nung ikaw ay na-born again. Am I right? Am I right? Nung na-born again ka, hindi naman nagbago yung katawan mo eh. Hindi naman yung sobrang lagi mo, tapos bigla lumiit. Hindi naman, wala na bago. Still the same. So, hindi yung katawan, hindi yung soul. Yung soul, nandiyan yung mind, will, emotions. Alam mo lahat. Hindi pa rin nabago. Alam mo yung mga nangyari in the past, damdamin nandyan. Ang na-born again sa iyo, yung spirit mo. Spirit. Kaya, this is the real you. Ito yung real us, the spirit. We are spirit being living in a physical body, having soul. That is your mind, will, emotion. So, ito yung spirit mo na born again. Kaya nga yung inside man, yung nasa atin, sa loob natin, na born again yun. Right? So, lahat na na-born again, say amen. Amen. So, na-born again yun. Kaya nga sabi sa ating binasa kanina, if anyone is in Christ, as if sinasabi doon, kung ang sino man ay na-born again, let's go back to the scripture. 2 Corinthians 17. If anyone, whether Jew, Gentiles, free, slaves, ano ba yung mga ito? Whether you are rich or poor, if anyone, walang pinipili yan, kahit kung sino man ay na kay Christ, meaning, kung ang sino man ay na-born again. Kasi yung sinitang born again experience, ikaw ay na kay Christ na. Dati we are outside Christ. Ngayon, we are in Christ. Ang ganda nga sabi ng Bible dyan, in Corinthians in Colossians, we are in Christ and Christ is in us. Saan ka pa? Na kay Kristo ka at si Kristo nasa iyo. Wow. Nasa iyo si Kristo at na kay Kristo ka pa. Kaya nga we are sealed eh. Talagang sealed by the Holy Spirit. Hindi tayo talaga, wala tayong kawala kay God. Kaya nga sabi ni Jesus, no one can snatch you out from my hand. Doon natin pinangahawakan din, yung taong naligtas ng Lord, walang kung pwedeng kumuha sa Kanya. That's why your salvation is forever. Your salvation is fixed. Hawak ka ng Lord. Hindi ikaw ang may hawak kay Lord. Siya ang may hawak sa iyo. Kasi kung ikaw may hawak kay Lord, bibitiw ka sa mga panahon na mahina ka. Sa mga panahon na discouraged ka, bibitiw ka. Pero let me give you this picture or illustration, no? Si God ang nakahawak sa iyo. Sa iyong mahinang hawak, inahawakan ka ng Lord. And ang sabi ni Jesus, no one can snatch you out from my hand. Ibig sabihin, walang makakakuha sa iyo mula sa aking mga kamay. Powerful ba yung may hawak sa iyo? So walang pwedeng umagaw sa iyo sa kamay ni Jesus. Parang panahon ni David yan. Sabi ni David, yung tupang binabantayan niya, pag kinuha ng oso or ng leon, nasa bunga nga ng leon, kinukuha pa rin ni David para iligtas niya. So hindi hayaan ni David yung alaga niyang tupa ay patayin ng oso o ng leon. Si David yun. How much more our great shepherd, Jesus Christ? David is a picture of Jesus, actually. So lalong hindi hayaan ni Jesus na may kukuha sa iyo. Kaya nga, yung sinasabi natin, tumalikod, pinaligtas, walang ganoon sa panahon natin sa biyaya. Kasi hindi ka bibitawan ni Jesus. Okay? Are you with me, church? So, ngayon, hindi ka bibitawan ng Lord. Paano kung tinanggal mo yung pagkahawak ni Jesus sa akin? Sabi ng iba eh, ayaw mo talaga pahawak, nagmatigas ang ulo mo. Hindi mo ba naintindihan? No one can snatch you out from my hand. Kahit matigas ang ulo mo. Ibig sabihin ito, kahit sabihin natin sumuway ka, ayaw mo na, nagtampo ka, whatever attitude you have against God, ikaw ang may problema, pero si God wala siyang problema. So hindi siya dami sa problema mo. Ikaw lang yun. Sa isip mo, sa damdamin mo, kumakalas ka kay God, pero si God, hindi siya aalis sa iyo. What a wonderful God we have.
Imagine mo, yun ang tawag natin, stubborn love eh. Yung matinding pagmamahal ni God sa atin, talagang gusto mo nang umalis, ayaw ka pa rin niyang iwan. Kaya nga kay God talaga ay forever. Sa tao lang forever, pero kay God may forever. Kaya yung sinasabi natin, if you rely on your love for God, you can experience forever. Kaya yung mga tumataligo sinasabi, nag-down, yung mga nawawala na kay God, yun lang yung nagre-rely sila sa love nila kay God. Pero kung nagre-rely ka sa love ni God sa'yo, which is the Bible says, you love Him because He first loved you, there is forever. Kasi yung love ni God sa'yo is forever. So hindi mababago ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kahit hindi mo nararamdaman na mahal mo si God, ang pag-ibig niya sa'yo, same pa rin, hindi magbabago. That's why there is forever. With the love of Jesus. Amen? So, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Tingnan natin, 4 pillars to, 4 na haligi. Para tayo magtatayo ng isang building o bahay, kailangan natin ng mga poste. Okay? Hindi natin pwedeng lagyan lang ng bubo, ng wall na walang poste. Kailangan may poste. So, yun ang 4 pillars ng new creation life natin. We are a new creation. We are new creation. Amen? Tayo mga bagong nilalang na. Kasi nga, ikaw ay na-born again na. Dati kasi, kaya ako nilulot yung born again. Dati ako, nahiya ako sabihin born again eh. Nahiya ako sabihin, born again na kami. Isa sinasabi na nag-born again. Pero hindi mo dapat ikahiya yun. Ibig sabihin, naranasan mo na yung nagkaroon ng bagong pagkatao. You must be proud of it. Huwag mo ikahiya sabihin na born again. Yes. Okay? So magiging curious yung mga kasama ng born again. I-explain mo kung ano yung sabihin ng born again. Or let's proceed to our 4 pillars. 4 na haligi. Magsimula tayo sa una. Number 1. Sabi doon, if anyone is in Christ. Kunin ko yung word na is in Christ. In Christ. Okay? This is our first pillar. Your position in Christ. That is your first pillar. Where is it? Dan, 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 dan. Yun. Okay? That's that number 1. That's the number 1. Check mo na yung mga binigay ko sa inyo. Your position in Christ. That's the number 1. Yeah. Position in Christ. Where you stand. Okay? Where you stand. Position in Christ. We are talking about in Christ. Christ is the foundation of a Christian life. Ang pinaka-pundasyon mo ay si Christ. Kaya mahina yung mananampalataya at yung church na hindi si Christ foundation. Ang sabi ni Jesus kay Peter, you are Peter in Matthew chapter 16 verse 18. Huwag natin pagkita, sige. You are Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gate of hell shall not prevail against it. Ikaw ay Pedro, at sa batong ito tatayo mo ang aking iglesia, ang aking church. At ang bunganga ng hell, ng impyerno, ay hindi magtatagumpay laban dito. Ang interpretation ng iba dito, si Peter ang haligi o foundation ng church. And besides, ang interpretation ng iba, si Peter ang founder ng church. Kaya, ang taas ng pagkilala kay Peter, sa yung pinaka-founder ng church. If Peter is your foundation in your Christian life, you are weak. Your Christian life is weak. Why? Even Peter himself denied Jesus 3 times. Weak si Peter. Na-restore lang si Peter because of the grace of Jesus. So, nang sabi ni Jesus, you are Peter, and upon this rock, ang sinabi niya, you are Peter. Peter in Greek is Petros, meaning small rock. Peter, you are a small rock. And upon this rock, I will build my church. Who is the builder of the church? Sino yung rock of our salvation? Jesus. Ibig sabihin, upon this rock, upon myself, the strong rock, the rock of salvation, the strong foundation, I will build my church. So, tinayo ni Jesus Christ yung church niya sa kanya sarili mismo. Kaya siya yung foundation natin. Kaya nabubuhay tayo sa isang matatag na foundation natin, si Christ. Hindi si Peter. You are a small rock. Hindi pwede mag-rely sa'yo. But Jesus Christ is the cornerstone, the rock of our salvation. Kaya nga matatag.
yung kaligtasan natin, matatag yung position natin because we are in Christ. Everybody say, in Christ. Okay, we are in Christ. Oh, not I am in TLBY, I am in my own effort, my own strength, my own faith. No, no, no. In Christ. Na kay Christ tayo. That is your position. That is where you stand. Nakatayo tayo kay Christ. Kapag ikaw ay nakatayo kay Christ, kahit ano yung circumstances sa paligid mo, matatag kang nananatiling nakatayo. Because you are in Christ. And for me, position is very important. Ako nag-aaral ng basketball. Sa basketball, mahalaga yung positioning. Pag sa offense, nakuha mo yung position mo, wala na. Okay? Sigurado na o malaki na yung percentage na ma-shoot mo yung bola. Kaya positioning muna eh. Even in defense, kailangan muna ka sa position. So positioning is very important. No? Sa buhay natin, of course, sinasabi natin isa about position. But of course, pag tinignan natin sa area na kung saan magiging mo yung promotion, yung job description, kailangan natin ng posisyon. Even in the company, mahalaga yung posisyon. Kasi kung nasa higher position ka, mas maganda, mas advantage. Right? Kaya sa lower position. So, position is very important. For me, your position determines your possession. I repeat, your position determines your possession. Let us show it. Your position determines your possession. Nakadetermine yung possession mo, pag-aari mo doon sa position mo. And thank God, we are in Christ. Nasabi ng Bible, we are no longer slaves. We are children of God. Is that important to you? Yes. You are not a slave, you are a child of God. Not nephews, but huyos. Mature. Child of God. Nephews is immature. So, yun ang position natin ngayon kay Christ. And your position determines your possession. Ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 3, look at this. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Is that past tense? Present tense. Future. Blessed us. Who has blessed us? Pinagpala na ba tayo o pagpapalain pala? Yeah, correct. God has blessed us with what blessing? What kind of blessing? With a spiritual blessing. Oh, Bishop, hindi naman spiritual blessing ang kailangan ko. Kailangan ko financial blessing, material blessing, physical blessing, relational blessing. Hindi mo ba naintindihan? Lahat ng sinasabi mo kailangan mo sa mundo ito nagsisimula sa spiritual. Anything that is in the world is temporal. Anything that is in material, physical, relational, it's temporal. Ibig sabihin, pasamantala lahat. But anything in spiritual is eternal. Amen. Kaya ang gusto ni God yung blessing sa iyo, eternal. Yes. Hindi temporal. Hindi yun nandiyan ngayon, bukas wala. Masaya ka ngayon, bukas malungkot ka. Madami kang kayamanan ngayon, bukas wala. Hindi ganun ang blessing na gusto ni God na makita mo o maging simula ng blessing sa iyo. Kaya nga ang blessing ni God sa atin, with every spiritual blessings. Eternal yun. And from spiritual blessings, pinupura ni God, i-manifest niya dito sa physical blessings. So, magiging tangible. Yung sabihin, magigita. So, ang blessing na binigay sa spiritual. Sabi mo sa atin mo, you are spiritually blessed. Kaya nga sabi ko, nagsisimula lang sa spiritual. Tingnan nyo madaming blessed sila financial, pero down spiritual. Nakita yung effect. Walang excitement, walang joy, walang peace of mind, ang dami ng problema, magulong kayo isipan, pero ang daming pera, sagana. Kasi nga naman sila yung spiritual blessings. Never miss. By the way, we already have it. But be aware of it. You are spiritually blessed. Amen. Kaya nga, be established in the grace of Jesus. Blessed ka, pinagpala ka. And whom God has blessed, no one can curse. Yes. Ang sino mang pinagpala ng Diyos, wala makakapag-curse. Kahit ano bang sitwasyon sa buhay mo, kahit sinong tao, dahil pinagpala ka ng Lord, walang makakapagsumpa sa iyo. No one can reverse the blessings that you have in Christ. Even your situation right now, even your challenges, even your problems, they cannot reverse the blessings that you have in Christ. Because the blessing that you have in Christ is
permanent. And it is eternal. Kahit anong sitwasyon mo, you are blessed. And spiritually blessed. Blessed with all spiritual blessings. Can I have a good amen? Alam niyo, in the Old Testament, yung mga anak ng, like for example, panahon ni Abraham, remember Isaac and the brother of Isaac, Esau? No, not the brother of Isaac. Jacob, I mean. Jacob and Esau. The sons of Isaac, Jacob and Esau. Diba? Hindi sila nagkasundo for many years. I mean, nagtago si Jacob dahil inagawan niya ng blessing ng kanyang kapatid na si Esau. Anong klase blessing yun? Alam niyo, blessing lang yun? Nang nagpa-pray itong si Jacob sa tatay niya. Kasi mahalaga yun sa kanila, yung paglehas ng daddy. Pinag-pray niya yung anak niya. Instead na si Esau, nagpanggap itong si Jacob na Esau. Na sa kanya dapat yung blessing kasi yung firstborn. Siya tatalaw ng blessing. Ang inagawan ng blessing ni Jacob, yung kanyang kapatid. Nagpanggap siya ng Esau. Kasabot niya nanay niya. So pinag-pray siya ni Isaac. Look at this. Pinag-pray lang siya ni Isaac. Wala nung sinabi ko, ito ng mano mo, pipirmahan ko. Ito na. Sa'yo na to. Ito. Alam, binigay sa akin prayer. Sa atin, parang walang kwenta yun eh. Daddy, hindi naman prayer ang kailangan ko eh. Ang kailangan ko yung titulo ng bahay. Ang kailangan ko yung lahat ng mga assets o properties ninyo i-transfer nyo sa akin. Di ba? Ngayon tayo mag-isip. Pero, pinag-pray siya, nilihas. At nung nilihas, masayang umalis si Jacob, although may fear. Dahil sigurado makakabul siya ng kapatid. Yun ang nangyari. Yung kapatid, galit na galit. Tingnan nyo, anong binigay ni Isaac sa kanyang anak? Financial blessing? Physical blessing? Material blessing? Financial blessing? Anong binigay niya? Spiritual blessing. And from the spiritual blessing, alam nila yun. Sa Old Testament, matalino sila. Pag tinanggap mo yung spiritual blessing, susunod na. Yung financial blessings, material blessing, physical blessing, relational blessing. All kinds of blessings here on earth. Everything will follow. Everything follows. Because of your spiritual blessing. Yes. Hindi ba yung mahalaga sa kanila spiritual blessing? Ayaw ka spiritual. No. Diyan nagsisimula lahat. And Jacob became Israel. From the name of Jacob, God made him Israel. Kaya yung bansang Israel galing sa pangalan Jacob. Are you with the church? Kaya nga yung spiritual blessings nasa atin, mahalaga yan. Yun ang minamanifest ni God sa atin, little by little. Kailangan mag-iarol lang tayo. Your position in Christ, okay, determines your possession. With all spiritual blessings in the heavenly places, where? Look at that. Heavenly places in what? Christ. Your blessings in heavenly places in Christ. Na kay Christ. You are in Christ, yung blessing mo in Christ. Binigay ni God lahat sa atin. Number 2, position precedes provision. Pag ikaw ay nasa tamang posisyon, kaya nga sabi ko madali yung provision. Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up together and made us sit together. Everybody say, sit together. Sit together in the heavenly places. Saan tayo nakaupo? In Christ Jesus. The word sit together, when Jesus finished His work, He sat down at the right hand of His Father. Ano ibig sabihin ng sat down? Sabi ko siya dati, ang isang empleyado, especially sa mall, mga sales ladies, hindi po pwedeng umupo yan hanggat nasa oras ng trabaho. Am I right? Mayroon ba nakitang sales lady na paupo-upo doon? Bakit? Hindi uupo yan. Talagang nakatayo yan. Mga ngawit yung alam paa, talagang ngawit na ngawit. Yung legs nila masakit. Okay, the entire day nakatayo, agad di tapos yung trabaho, walang uupo. Why? Kasi yung standing is a picture of working. Yung sitting is a picture of resting. So si Jesus, nang tinapos na yung gawa, umupo na siya. And you know what? Yung word na sitting, first time na nangyari, na pinakita ng Bible, yung angel nakaupo. Kailan nangyari yun? When the disciples visited the tomb of Jesus, and wala silang nakitang remains doon sa tomb. Kaya nga nagkaroon ng empty tomb. Walang laman yung libingan. Alam mo nakita doon? Dalawang angels. Yung isa nasa paan, sa may bandang ulunan. Oh? Uluhan. At yung isa sa may bandang paanan. Okay? Is that right? Alright.
So, anong ginagawa ng mga angels? Nakaupo sila. First time na umupo yung mga angels. Ang mga angels, hindi sila umupo. Bakit sila nakaupo? Tapos na yung trabaho ni Jesus Christ. Tapos na. Ay, ibig sabihin, pwede na umupo. And sitting is a picture of resting. Tayo, nakaupo tayo kay Jesus Christ na tinapos niya yung trabaho para sa atin. You don't need to work or to strive anymore. Just remain sitting in Christ. And sitting means resting. Magpahinga ka kay Christ. Kung kailan ka nag-strive, ginagawa mo yung best mo, ginagamit mo yung lakas mo, alam mo ba, lalong bumabagal yung flow ng breakthrough, ng blessing sa buhay mo. Kaya nga sinasabi natin, when you rest, God works. When you work, God rest. So, nagagawa natin, rest. Sabi mo sa atin mo, rest. Pag ang tao walang kapahingahan, lagi ng problema. Kaya nga, ako na talagang tinutulong sa atin ni Jesus. Sabi niya, come unto me all you are weary and are heavy laden, I will give you rest. Ang daming tao, walang kapahingahan. Walang rest. Kaya yung isang magandang blessing sa atin, rest. Now, when you are resting, your position precedes provision. When you are resting, do you believe when you rest, God provides? Do you believe that? Because when you rest, God works. Yung mga wala ka nang magawa, ang gagawin mo na lang sa manahin. Kaya sabi ni God, di ba? Be still and see the salvation of the Lord. Remember that? Nung yung mga Israelites nandun sa tapat ng Red Sea, natatakot sila. Sabi ni God to Moses, sabihin mo sa mga tao, be still and see the salvation of the Lord. The salvation is Yeshua. Salvation is from the word Yeshua, Jesus. Jesus is Yeshua. Our salvation is Jesus. Be still and see Jesus. Be still and see the salvation of the Lord. So, nang sila na nahimik, nagpahinga, nakita nila ang salvation of the Lord. The salvation of the Lord. Salvation of the Lord is Jesus. Yeshua. Yahweh is my salvation. That is the meaning of Jesus. Yeshua. So, ibig sabihin sa buhay natin, tingnan mo lang si Jesus. Be still. Be at rest. Makikita mo yung provision ni God sa buhay mo, sa buong family mo. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, be at rest. Kaya nga sabi natin dito, chillax ka lang, relax ka lang. Kung kailan ka nag-aalala, lalo naging mabigat yung sitwasyon. Pero kung kailan ka naka-rest, because resting is a picture of trusting. Amen? Amen? And sometimes working turns to complaining. Napagod ka, dahil mo ginawa, magpo-complain ka na ngayon. So, nasa yung trusting. Isa yung sa dahilan, bakit nakapasok yung mga Israel sa promised land, complaining. Because they did not trust the Lord completely. So, walang trusting. Kaya sa atin, mahalaga yung trusting by resting. Can I have a good amen? I declare today, by resting, keep sitting in Christ, lahat ng mga pangangailangan nyo, may provision na si God para dyan. Hindi mo pa nakikita, pero behind the scenes, meron ang ginagawa si God para i-provide lahat ng mga kailangan mo. Lahat na niniwala, say Amen. Amen. Palakpanan sa Lord. The Lord is my shepherd, I shall not lack. I shall not lack. Okay? Because God makes me lie down in a green pasture. Grabe. Si God, ganun siya sa atin. Hindi siya magkukulang sa mga pangangailangan natin. Kung siya palagi ng mga pangangailangan, you shall not lack. Just rest. Don't panic. Don't panic. Kahit ang lagi ng pangangailangan, dumating yung bill mo, may nakadyo ngayon, don't panic. Wala nang may tutulong sa'yo kahit magpanik ka. Pag nagpanik mo, mababayaran yung bill mo sa kuryente. Sasabihin ba sa'yo ng lineman o ng company, hindi ka na po magbabayad kasi po nagpapanik kayo. Wala nang babayaran. Kung ganyan pala, kung lahat tayo magpanik na tayo. Okay? Lahat na mag-worry na tayo. Kung ganyan pala yung solusyon. Pero hindi. Pag nagpapanik ka, lalong lumalala ang problema. Hindi lang sa sitwasyon, pati ikaw, apektado, hindi ka lusugan. Don't panic. Be at rest. The Lord will provide. Amen? Okay, your position in Christ. Number 2, second pillar, identity in Christ. Who you are. Kanina, where do you stand? Saan tayo nakatayo? Saan ka nakatayo? In Christ. Your foundation is not TLBY. Your foundation is not your works.
Your foundation is in Christ. Christ is your foundation. Nakaupo ka kay Christ. At walang po pwedeng mag-alis sa iyo sa pagkaupo mo kay Christ. That is permanent. That is your position. And your identity, who you are. Who you are. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. So that is who you are. You are a new creation. Ikaw ay bago na nilalang. Sabihin mo, ako'y bago na. Bagong nilalang. So ikaw yan. That is your identity now. Okay, let's pose it. You are a new creation. Nasaan? Meron tayong nakalagay dyan. You are a new creation. Kasi isa nakakalimutan mo yung identity mo. Kaya nga sabi natin, isang matinding crisis sa mga Kristiyano, yung identity crisis. Hindi mo kilala ang sarili mo. Kaya nga pag umasa tayo, dahil hindi mo kilala ang sarili mo, parang nakakaawa ka, parang hirap mo, parang napaka-weak mo. No, hindi ka ganun. Parang yung dati, ganun ka pa rin, wala na bago. No, you are a new creation in Christ. Amen? Binago ka na ng Lord. I said, binago ka na ng Lord. Amen. Binago na. Let's see another one. You are a new creation. Number 2. Let's check it. You are righteous in Him. Ang hirap paniwalaan kasi dami pang kahinaan, dami pang mga dapat baguhin. But you are already righteous in Christ. 2 Corinthians 5 verse 21, ano sabi doon? God made Jesus who knew no sin. Walang kasalanan si Jesus. But God made Him who knew no sin to be sin for us. Ginawa ng Diyos si Jesus na isang kasalanan or makasalanan para sa atin. Tayo ang makasalanan, hindi si Jesus. Amen? Pero bakit siya yung ginawang makasalanan o siya yung ginawang kasalanan? Pag sinabi natin, became sin for us, as in, figuratively, si Jesus ay naging kasalanan. Ano ba yung kinainisan ng Diyos? Di ba kasalanan? God hates sin, right? God loves sinners, but He hates sins, right? So, nung si Jesus ay nasa cross, nandun yung galit ng Diyos. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus, My God, why have you forsaken me? Kasi hindi siya pwedeng tulungan ng Diyos, si Jesus sa cross, kasi nga, nandun yung galit niya. He became sin. God has to punish sin. Kailangan niya parusahan ng kasalanan. Kaya nga, yun ang ginawa. Tiniis ng Lord si Jesus na kanyang minamahanana. Kasi that time, even though He knew no sin, He became sin for us. Na nasa cross si Jesus, as ipatinan mo, siya yung kasalanan. Ibig sabihin, lahat na nagdala sa atin ng sumpa, ng parusa, ay na kay Christ. Siya yun. Kaya siya yung naparusahan doon. Are you with me? So, nang namatay si Jesus sa cross, ibig sabihin, yung kasalanan sa mundo ito, tinupo na ng Lord. Kaya, yung kasalanan na nasa atin, na kay Christ, tinanggalan ng Lord. You are no longer a sinner. You are righteous in the sight of God. Your sins have been forgiven by God completely. It's because of our Lord Jesus Christ. Kaya yung dating ikaw, wala na yun. You are now righteous. Kaya sabi ito, that we might become the righteousness of God in Christ. In Christ, you are righteous. Bisa, ang dami mo pang kapalpakan, ang dami mong kahinaan. Yes, in yourself. But in Christ, and now you are in Christ, that is your position. You are now the righteousness of God. Amen. Every time God looks at you, He sees you righteous. Yeah. Hindi ka tinitingnan ng Lord as a sinner, as a failure, as weak. You are righteous. Ganyan tumingin ang Lord sa atin ngayon. Remember this church. Matuwid ka lang sa harapan ng Lord. Not because of your performance, not because of your good works or self-effort, because of what Christ has done on the cross for us. Yes. Yung righteousness ni Jesus, nilagay sa iyo. Kaya nga sabi ng Ephesians, nakasuot sa atin yung robe of righteousness. Yung baluti ng katuwiran. Alam niyo yung progresan? Ang dumating siya sa pagkarang dati niya, ang sabi ng dati niya, bihisan niyo siya. Right?
yung robe suot sa kanya. Ano yung robe na yun? Sa atin, robe of righteousness. Ibig sabihin yung pagiging madungis ng bata, tinanggal ng Lord, tinakpan ng katuwiran ng kanyang kasuotan. Yung pagiging madungis mo, tinakpan ng katuwiran ni Jesus Christ. Wow! Praise God. Kaya nga, hindi ba tayo special kay God ngayon? Pag tinitingnan kanya, righteous. Now, ang sabi ng iba niya, look at that. Kaya nga, maraming mga nasa grace, bumabalik sa kasalanan kasi sinabihan nyo agad, righteous na sila. Definitely, they are righteous. No doubt. Sabi ng Romans 5:17, sabi niya, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Everybody say, gift of righteousness. Gift of righteousness. Once again, sabi mo, gift of righteousness. Sabi mo, gift. Your righteousness is not a practice. Sabi kasi ng iba, be righteous. Okay? You have to walk righteously before God. Sa lahat, magtala tayo, righteous ka. Yung righteousness is a practice. Pag yan ay practice, ibig sabihin, involve yung gawa mo. Ikaw yung gagawa ng righteousness mo. Nandiyan ba kayo? So ikaw, pinapractice mo ang righteousness mo. Gagawin, may effort yan. Anything that has effort na sinasabi natin is not based on His word. It is under the law. Amen? Kasi kaya nga sa grace, walang striving It's not self-effort. Kaya nga grace undeserved kindness, unmerited favor. So, paano yung righteousness sa grace? Righteousness is a gift. Pag gift, hindi mo namin pinagtrabahuan yan, tinanggap mo lang. So, ang righteousness na binigay sa iyo, regalo ng Lord. Hindi galing sa kapaguran mo, sa mga gawa mo. Regalo ng Lord na nasa iyo ngayon. Dahil tinanggap mo regalo ngayon, nasa iyo ang regalo ng Diyos na hindi niya mabuhin. That is why you are now the righteousness of God in Christ Jesus. And those who receive, Romans 5:17, the gift of righteousness, ang sabi doon, shall reign in life. Everybody say reign. Ano ibig sabihin ng reign? Rule. Dominate. Overpower. Ibig sabihin, yung kasalanan na dating nirurule ka, dinodominate ka, ikaw na yung magdodominate sa kanya. If you know you are righteous, because of the gift of righteousness, that's why righteousness is very powerful. It is very important to understand who we are in Christ. You are righteous. Pag-establish ka sa righteousness si Jesus, ang sabi ng Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you shall prosper. Wala na namang sandata na ni-ready laban sa iyo na magtatagumpay. Kaya nga yung matatag na Kristyano, yung naka-establish sa righteousness. Kasi bago binanggit yung 54:17 ng Isaiah, binanggit mo na doon sa mga preceding verse, yung sinabi niya, in His righteousness you shall establish. At pagkatapos sabihin yun, and no weapon formed against you shall prosper. Ano yung pinaka-foundation niya? Yung righteousness ni Jesus Christ. Kapag nasa yung righteousness ni Jesus, walang anumang sandata ng kaaway o ng sino man na magtatagumpay laban sa iyo. Matatag ka. Matatag ka sa katayuan mo bilang nabubuhay dito, matatag ka sa pananampalataya mo kasi alam mo kung sino ka. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Lahat ng binabato sa iyo, magpa-bounce back lang sa kanila. Pati yung sinasabi sa iyo, magbabalik sa kanila. So, hindi ka po pwedeng maapektuhan ng sino mang nasa paligid mo because you are established in the righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya have a good amen. Mas matatag yung taong nakatayo siya sa katuwiran ni Jesus sa kanya. Kaya hindi pwede kabusuhin. They reign in life. They rule. Sabi mo sa atin mo, you reign. You reign. Kung sinabi you reign, di umuulan Baka sabi umuulan ka. Hindi. Ibig sabihin ng you reign, nagahari ka. Nagahari. So, ang nagahari, hindi sa pwedeng pagharian. Ang ibig sabihin, nagahari ka laban sa kasalanan. Hindi ka po pwedeng pagharian ng kasalanan. Kaya nga yung katuwiran, magmamanifest talaga sa iyo. Di ba naalala yung discussion dati? Kapag nandiyan ka pa sa kahinaan mo, Bishop, ayaw na talaga ito Parang yung struggle ni Paul in Romans chapter 8. Nandun yung will, pero wala yung power. Gusto mo nang iwan itong mga bisyo ito. Bishop, ayaw mo na talagang gawin ito. Ayaw mo nang balikan ito Kasi isa may mga Kristyano nag-struggle to. Kasi nga, yung soul mo, hindi pa talaga nabago. Spirit na bago. Yung soul, yung mind, will, intellect, o emotions nandyan. Ayaw ko na talaga Bishop Anong gagawin ko? Hindi ko talaga kaya kung paano lalabanan. Simple lang. Declare mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Di ba dati may isang illustration akong binigay sa inyo? Which is true
May isa daw, member ng church, talagang ang witness niya is mag-smoke. Eh, alam naman din, smoking is dangerous to your neighbor. Pag nag-smoke, delikado yung katabi mo. Right? Yun mas delikado. Yung mas delikado daw, yung nakaka-agip, langhap ng usok kaysa ikaw nag-smoke. Ang kadura ng iba, mag-smoke na lang din ako. Para at least, hindi mas delikado kasi ako na nag-smoke. Kaya nga sabi ko sa inyo, everything is permissible, but everything is not profitable. We are under grace, no one will condemn you. Kahit mag-smoke ka, but it's not profitable. It is not good for your health. It is dangerous to your health. Kahit yung mga doktor, alam nila yan. Kung nagpa-check up ka, ang unang tatanong sa'yo, kung tumaas ba BP mo, cholesterol, ang unang tatanong sa'yo, nag-smoke ka ba? Nag-take ka ng alcohol. Ganun lang, lagi. Nandun lagi sa top yun, right? Kasi alam nila, yung ganun mga gawain, hindi maganda sa kalusugan. Right? Hindi maganda. Kaya sabihin ni doktor yun, sabi niya, huwag mong gagawin ito, huwag kang mag-alcohol. Paglabas mo niyan, makikita mo sa doktor nasa side. Why? Because it's a bondage. Gusto mo alisin. Pero parang nanginginig yung dila mo. Katapos kumain, nasaan mag-smoke. Parang hindi mo natunawan. Sinanay mo ang system mo sa ganon. Well, I don't condemn you. Pero still, it's not good for your health. Ngayon, paano mo malalabanan yan, Bishop? This is your power. Ang kwento, no? Isang membro ng church, nag-struggle, lalabas mo na sa church. Bilog ko, bilog. Tapos mag-uugis heart pa yun. Ganun na. Pero, nung na-realize niya, wait a minute. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Yung unang bugay niya, malaki. Pagkang huli, lumilip na gano'n, no? Ulit na pa yun, hanggang ma-realize, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Tinanggalis ka rin. Tinapakan niya, sabi niya, hindi ko na-deserve ito. Because I am the righteousness of God in Christ Jesus. That is who you are. Tinatago ng kaaway sa iyo yan. Ayaw niya makita mo kung sino ka. Alam mo, ang gagawin ng kaaway, babalik ka sa nakaraan mo. Babalik ka sa kahinaan mo. That's not who you are. You are the righteousness of God in Christ Jesus. At sabi ng Proverbs, the blessings are on the righteous. On the head of the righteous. Kinahabag ko din nga. Kalabitin mo ang katabi mo sa mo, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi-sabi tayo, sabihin natin, tingnan natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. One more time, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Pwede minsan magkamali tayo. Pero yung nag-i-stay sa pagkakamali, sinasabi natin, ibang usapan yun. Sasabi ng Bible kasi, ang sino mang na-born again, nasa book of John, ang sino man na-born again ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi hindi pwede mangyari because you are the righteousness of God in Christ Jesus. Can I help with amen? Amen? You are a new creation, you are the righteousness of God in Christ Jesus. In Ephesians, chapter, let's proceed to the other one. Okay, chapter 12, verse 6. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Number 3, you are accepted in the beloved. That is your position. Position natin, no. That is your, saan po nila? Okay, that is who you are. Okay? That is who you are. Your identity, yeah. Your identity. You are the new creation, you are the righteousness of God, you are righteous in Christ. Number 3, you are accepted in the beloved. Pag tinignan mo yung word na accepted in the beloved, accepted in the beloved means highly favored and blessed. You are highly favored and blessed in the beloved. Beloved is Jesus. We are in the beloved. Can you say amen? Amen? Because you are in the beloved, you are in Jesus, you are highly favored. Pag sinabing favor, preferential treatment, special treatment, parang ang haba ng pila, umaga pa lang yung iba,
nakapila na, natulog na lang doon sa kung anumang company yun, para lang makapunta doon sa submit ng anumang resume ba, or application, however, mga transaction, sa haba ng pila, hindi ka nakapasok, ang sinabing special treatment, pagpasok mo, hindi ko mo sinasabi kung gagawin natin. Pero parang pagpasok mo, ikaw na. May special treatment ka. Ibig sabihin, may favor na binigay sa'yo. Kay God, meron tayong special treatment. May pabor si God sa'yo. Kaya, pag tinignan ka ng Lord, pinagpala ka at ikaw ay highly favored. May pabor. Kinahawa ko din yan. Alam natin yan, even tayo sa parking, right sa parking. Minsan, ang puno na yung parking eh. Ako, pag pumunta tayo SMT, papasok ka doon, makikita mo na kagad yung mga nakapark, data ka ng supermarket, nakapark. Pag may nakita ka doon bakante, huwag ka malang mag-rejoice muna. Kasi may mga nauna sa iyo. Right? Magmamadali ka, may bakante doon. Oh, sige, diretso. Pagdating doon, may papasok na pala. Nakakita mo. Well, hindi nakabase doon eh. Bigla ka lang, Lord, I'm highly favored. Merong isang parking space na naka-ready para sa atin. Sa ano lang yan, sa driving lang, sa parking. Doon, pag mamanifest na makikita mo, may favor si God para sa iyo. Maya-maya, may biglang aalis. O ikaw na. O kung wala man aalis doon, mayroong magandang parking para sa iyo. Walang struggle eh. Pag alam mong you are highly favored, walang struggle. Kasi may pabor ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa kanila, may pabor ang Diyos sa iyo. Ang kasabihan ng iba, pag may pabor ang langit sa iyo, sa alam mo sa sabihin, napakaswerte mo. Pero sasabihin sa iyo, napakaswerte mo. No. I am not swerte. I am not lucky. I am blessed. I am highly favored. Kinahapo ko din yan. Kasi yung lucky, yung swerte, mayroon ngayon, bukas wala. Swerte ka lang ngayon. Pero yung pagiging blessed mo, highly favored mo, as I've said, it's permanent. Meron ngayon, bukas mayroon. Sa susunod meron. Sa mga dating araw meron. Meron palagi. Because you are blessed and highly favored in the beloved. And that is who you are. Kinahapo ko din yan. That is your identity. Declaring it. Lord, thank you so much. We are highly favored. We are very blessed sa family mo. Pero ngayong mga problema, mga pangalan, declare it. I am highly favored, Lord. I am greatly blessed. Magmamanifest yung favor at ang blessing ni God sa buhay. Okay, say amen. So, ang favor nasa iyo, ano po ba yung mahirap? Sabi ng Ecclesiastes 9:11, yung favor ng Lord, dadaling ka sa right place at the right time to the right person. Sino nakaranas doon? Yung dati nagmamadali nga, nag-isip ko, Lord, paano na yung buhay ko? Lord, paano yung mangyari sa akin? Pero nag-stay ka sa favor ng Lord. Just like Ruth, walang-wala, napumunta ng palay. Pero bigla-bigla, may na-encounter na isang young, good guy, wealthy man. The owner of the field, his name is Boaz. So si Boaz ngayon, naging partner ni Ruth, naging mag-asawa. At si Ruth, pinagpala ng Lord, nagkaroon sila ng anak na si Obed, si Jesse, tapos si David, at tapos si Solomon. Nagpababa si Jesus Christ. Yung dati wala-wala, ano na nasa ni Ruth? Favor. Sabi mo ulit, favor. Si Ruth, nag-isla lang sa favor ni God. May pabor ang Diyos, may pabor ang Diyos, may pabor ang Diyos, may pabor ang Diyos. Pag hindi mo naiintindihan ng pabor, anong kabalitaran ng favor? Labor. May labor ako nang gagawa. Pag hindi mo na naiintindihan yung favor, o nakalimutan mo kung sino ka. Pero pag naiintindihan mo, you are highly favored, isipin mo lagi, titignan mo, may pabor ang Diyos. Sasabihin ng secular, may pabor ang langit, may pabor ang tayo, hindi. May pabor ang Diyos sa akin. May pabor ang Diyos sa aking pamilya. May pabor ang Diyos sa trabaho ko. May pabor ang Diyos sa pag-aaral ko. May pabor ang Diyos sa marriage ko. May pabor ang Diyos sa company ko. May pabor ang Diyos. Pag sinabing may pabor ang Diyos may ginagawa sa hindi ko nakikita. Dinadala ka sa tamang lugar para makita mo yung tamang tao sa tamang panahon. That is God's favor. Okay, say amen. So, sino ngayon nang hindi makakapaghintay kung alam mo may tamang lugar, tamang tao, tamang panahon para sa iyo? Ibig sabihin lahat tama. Kasi kung di ka maghihintay sa tamang ibibigay ng Lord sa iyo, ikaw ang magkakatama. Ano ang problema? Maglalag ka mag-isa. I am labored. I am hardly labored. Don't do that. You are highly favored. Not hardly labored.
Can you say amen? Once again, ang tabingin mo, balikan ng katabi mo. Tandaan mo kasi, you are highly favored and blessed. That is the word accepted. That is the word accepted. Pinagsama yun, para pag binasa mo ito, you are highly favored and blessed in the beloved. Amen? Number 3. Freedom in Christ. Kanina, yung position in Christ. Number 2, identity in Christ. Number 3, freedom in Christ. What you are free from. Saan ka pinalayan ng Lord? Romans 8:21, Romans 8:1, sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. You are free from condemnation. Alam niyo ibig sabihin ng condemnation? Judgment or punishment. Madalas hindi siya, hindi ka parurusahan ng Lord. Kaya nga yung na kay Christ, hindi yan tatanggap ng kaparusahan. Kaya yung na kay Christ, hindi yan sinasabi ng iba, hatulan tayo, dadalhin ka ng Lord sa wala kang kaparusahan. Hindi ka na paparusahan ng Diyos. Kaya nga, naligtas na tayo. Ang kaligtasan mo ay forever na. You are in Christ. No condemnation, no punishment, no judgment to those who are in Christ Jesus. Can I have a good amen? Pag may nangyari hindi maganda sa buhay mo, do not blame God. Nasinabi mo, pinaparusahan ako ng Lord kasi ang dami ng mga nagmamali sa Kanya. Siguro, palo lang ang Lord sa akin to. No, don't say that. Kapag alam mo palo, hindi ka na makakatayo. Pag pinalo ka ng Lord, patay ka na. Ay, bisap, sige, hindi na palo ka ito, kurot na lang. Pag kinurot ka ng Lord, hindi ka na rin makakatayo. At pumuting na si God na ganun. Hindi siya mabagsik na Diyos. God is a good God. Kapag may nangyari di maganda sa'yo, declare, you are highly favored and greatly blessed. No condemnation, no punishment, no judgment coming from God. Hindi ako pinarusahan ng Lord, kaya nangyari sa akin to. Alam ko, ayan, all things work together for good. Nangyari sa akin to, all things work together for good because I love God and I am good according to His purpose. All things work together for good. Pag may nangyari di maganda sa'yo, thank you, Lord God. I am greatly blessed, highly favored, Lord. I am a new creation. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Lord, there is no condemnation, no judgment, no punishment. Makikita mo pagkatapos noon, yun, magmamanifest na yung spiritual blessings ni God sa buhay. Amen. Yung iba kasi may problema. Ano na sa kapatid? Pinagmalupitan kami ng Diyos. Just like yung Naomi. Huwag ka magalit kay God. Sige ito, naranasan mo na magalit kay God. Wow. Wala ba? Nung kabataan mo, naranasan ko yun. May panahon na diba nangyari sa akin? O sa Manila. Simple lang naman. Actually, simple lang sa mga kabataan. Meron akong crush doon. Sabi ko sa kaibigan ko, tulungan ako sa crush ko. Hindi niya alam crush ko siya. Tulungan mo ako, sabi ko. After few months, nalaman ko sila ng dalawa. Tinulungan na ako. Simple problema lang yun. Pero sa mga kabataan, hindi problema yun. Iniyakan ko yun. Nakaupo ko sa may, hindi mo alam mo na, sa dorm namin, nasa stress ako, nakatingin ko sa akin. God, ganun ka ba sa akin? Bakit ginawa mo sa akin to? Pero religious ako that time. Pero talaga may time ang tao sa ating isang nawawala tayo sa senses natin. Minsan, nakukwestiyon mo si God eh. Don't do that. Kasi alam ni God mo anong ginagawa niya. And never ever na magkakamali si God. Tayo, madalas magkamali. Amen? So, tama lang na hindi kami naging magkasintahan ng babae niya. Diba ako naging magkasintahan naman o kami naging magkasawa. Hindi ko nakilala si Tito Ron. Mas napabuti nga ngayon. Amen? Ang bilis na sagot yan. Amen ka. Thank you so much. Tingnan nyo naman ha, napakaganda ng misis na binigay sa napaka-thoughtful, very, di ba, caring. At hindi lang yun, hindi lang sa kanya. Nakapagputos kami ng dalawang magandang mga lahi. Amen? Agree ba kayo? Hindi? Okay. Sabi lang, pareho sila ng mukha. Pero mas kamukha ni Mami. Oh, all this will together for good. May mga nangyari na maganda, maghintay ka. Pagagantiin ng Diyos yung istorya ng buhay mo. Sa dulo, wala kang gagawin. Magpuri, Lord, salamat nangyari sa akin. Kung di nangyari sa akin, wala akong ingit mo. Diba?
O yung iba, nangyari, pinagmalipitan kami ng Diyos, sarado na yung langit, nakakala ko sabi ng nangangablo sa TLBY, I am highly favored, greatly blessed. Hindi na ako ma-attend doon. Hindi mo totoo ang sinabi niya. Hindi. Ikaw ang nagkakamali, nagmamadali ka masyado, nag-aapura ka, maghintay ka lang, wait and see. Kinahan mo din yan. Okay, sabihin mo sa katabi mo, hindi nagkataon, ikaw yung nakatabi mo ngayon. Sabihin mo rin sa asawa mo, hindi nagkataon, ikaw ang naging asawa mo. Ba't di nyo masabi? Parang nagkataon lang Parang gusto mo sabihin, nagkataon lang. Hindi ikaw naging asawa. Kasi wala na akong choice, tumatanda na ako. Hindi nagkataon yan. In everything give thanks to the Lord. Pala nagkataon. Amen? Yes. Di ba may kwento ko noon, isang magkasawa sila, missionary galing sa gawain, ang lakas ng ulan, sobrang parang sa ulan. Bigla silang humintungan, sumirik yung sakyan. Sa sobrang lakas ng ulan, hindi lang makita yung kanilang dadaanan. So, bigla huminto sa sakyan, kahit anong start nila, kasi mabagal yung very rough yung daan, rough road, mabagal yung gano'n ng sakyan. Maya-maya, biglang huminto, hindi na nila ma-start, kahit anong gawin, start, ayaw talaga. So, galing siya sa mystic, pwede niya, gusto niya magdamog Gusto niya sabihin kay God, nag-serve ako sa'yo, pero bakit na ito? Hindi mo, matrap kami dito, ang lakas ng ulan, hindi namin zero visibility, hindi namin makita yung tinatahanan. Hindi pa niya naisip mo sasabihin niya, maya-maya biglang, may train pala na napakabis na data sa harap nila. Kung bigla lumusog yun, bigla, tatamaan sila. Sana. So, kaya pala nag-stop, may dadaan na train. Sabi ng Lord, stop ka muna. May purpose At doon na-realize, thank God. Iligtas mo ang buhay namin. Pagka-start agad. Nakalas na sila. Nangyayari ba yan? Yes, definitely. Hindi mo naintindihan bakit nangyari. Huwag mo na munawain. Magpasalamat ka na lang kay God. Because you are highly favored, greatly blessed by God. God never punishes you. He never condemns you. Magpasalamat ka sa Kanya. Nasa iyo ang pabor ng Diyos. May ginagawang maganda sa buhay mo. Pinamaganda niya ang kwento. One day, tatayo ka dito. Ito po yung nangyari sa akin dahil sa biyaya ng Lord. Tignan niyo po ngayon. One day. Pero ngayon iba sa'yo, full of struggles. Just stay in the grace of God. One day may testimony ka. Sabi mo sa kanila, one day may magandang testimony. Kaya mo din, man. So dito, ang handa siya, one day, magte-testimony siya dito sa harap. Sulat mo lang, sige, sulat mo na lang. Tapos i-email mo. May testimony. Amen? Alright, so, free promotion. Next verse. Tatapos na tayo. Isa mo na lang to. Okay, since I have dominion over you, you are not under the law, you are under grace. So, you are free from sin's dominion. You are free from sin's dominion. Wala na yung paghahari ng kasalanan sa iyo. Okay? You are free. And last, you are daily transformation in Christ. What you are becoming. Ikaw ay mayroong ginagawang pagbabago ng araw-araw. Listen carefully. Tapos rin tayo. Ano sabi ko kanina? Body, soul, spirit. Listen carefully. Ano mayroon sa body? 5 senses, right? Sense of seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Tama? Tama. Saan yan? Yung body, saan nag-ooperate? Sa world. Okay? Are you with me, church? Okay? So, nandito siya sa worldly realm. Nag-ooperate yung senses mo, sense of seeing, sense of hearing, sense of smelling, sense of tasting, and sense of touching. Okay? Nandito yung senses mo. Then, the soul na nasa iyo, yun yung mind. Yun yung nag-iisip. Will, yun yung nagde-decide. Emotions, yun yung nagre-react. Yung soul na nasa iyo. Kaya pag tinagal mo yung soul na nasa iyo, maiwan yung body, wala na reaction yung body. Amen? Kahit anong gawin mo sa katawan na yan, hindi na masasaktan yan. Walang reaction. Kasi wala na yung nasasaktan. Ang nasasaktan yung soul. Mind, will, emotion. Ngayon, nandyan yung spirit mo. Yung spirit, you are perfect in the spirit. But not your soul. Yung soul mo, yung mind mo, yung will, emotions, hindi pa ganap, katulad ng katawan mo.
Ito expression ko dyan eh. Okay? Ito expression ko dyan. Yung spirit mo, binago na. Sabi mo, binago na. Yung soul mo, binabago pa. Yung body mo, babaguhin. Amen? Paano babaguhin yan? Pagdating ng araw, yung ating katawang panlupa ay gagawin katawang panlaki. Gagawin glorified body. Babaguhin. At yung soul mo, balikan mo, no? Yung spirit mo, binago na. Kinayahan mo din. Lahat ng binago si Amen. Amen. Yung soul mo, binago na ba? Binabago. Yung katawan mo, binago ba? Nanapon na ka, binago? Babaguhin. Kaya binago, binabago, babaguhin. Ganun tayo. Yung soul natin, mayroong daily transformation ginagawa sa atin. What you are becoming. Diyan tayo binabago ng Lord. Amen? Tingnan natin scripture natin dito. Dalawang scripture natin dito. Sabi ng Romans chapter 12, okay, truth, this one is true. The Christian life is not behavioral modification. Actually, it's behavioral modification, but it's spiritual transformation. Christian life, ito yung pipilitin ka ng pastor na magbago. Pipilitin ka ng pastor ito gawin nyo. No, wala tayong ganyan sa TRBY. Hindi behavioral modification. Christian life is spirit-led transformation. Iba talaga yung pagbabagong pinangunahan ka ng Holy Spirit kaysa pinangunahan ka ng tao. Naranasan namin yan. Dati. Diba? Dati nga, napakatindi ng church, very strict. Alam niyo yung panahon na born again ako, bawal manood ng sine. Bawal, as in. Pag pumasok ka sa sine, kukondem mo ng church. Saan ka galing? Nanood ka ng sine. Hindi ka ligtas. Bawal ang kumanta ng worldly song. Saka, mas kamay. Kaya pag nasa labas tayo, pero mag-Christian dyan. Alala ko nga, may isang member daw dati, galing ng church. Yung ginagawa doon, oh, magnify the Lord. For He is worthy to be praised. Siya daw, nasa labas siya, kumakanta siya. Worldly song na nakanta niya. Yung kinakanta niya yung, O giliw ko, O giliw ko, miss na miss kita. Di ba may song na gano'n? Sana'y lagi kitang kasama. Kumakanta daw siya, naanano sa labas ng bahay. Oh, dumating yung pastor, nakagaling, naglalay yung pastor. Oh, magnify the Lord. For He is worthy to be praised. Nakita ko talaga nababago lang yung tao doon pag nandiyan si pastor. Kaya ang ginagawa nila, ibig sa mga anak nila, sasabihin, behave ka, nandiyan si pastor. Ako binabago ko yung gano'n. Sabi ko sa mga magulang, huwag nyo naman kami gawing panakot sa mga anak nila. Ano ang palagay sa akin? Nakakatakot. Kaya pag nandiyan si Bishop po. Dahil nandiyan si Bishop, ibig sabihin pag nakikita kami ng mga anak nakakatakot. Sa totoo lang, ng mga panahon yun, natatakot ako sa mga pastor pag lumapit ka, parang ang napakabanal na nila. Di ba? Nandiyan ba kayo? Para bang nasa langit na sila, nasa lupa ka. Hanggang ngayon ba ginagawa niya sa mga anak? Tawagin mo si Bishop, sige. Sabihin mo kay Pastor Mike, kasi si Pastores, may pag yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo gagawin yung ha? Huwag nyo kaming ipakilala masama sa mga anak ninyo, mga apo ninyo. Magbabait kami. Kaya sigat, minsan, ganyan yung pagpapa. Papapa ka! Diba? Nung bata ako, meron kami idol, bulto. Paborito ko yun eh, nalagyan mo ng flower yun. Ako naglalagay ng flower doon. One night, tumapa ko sa upuan, nalagyan ko ng flower, nagtalisod ako. Nahila akong pabagsak. Turok. Dumating nga yung kapatid ko, pinatay nila yung ilaw. Ayan, mapapaka kanya. Ganun tayo, hindi na makakain, no? Di ba nung mga bata tayo? Pasaway, di ba gano'n? Mapapa, paano makakain? Diba? Takot na takot kami nun. Alam niyo, pagpasok niya tayo, sigaw ako, woo! Sabi ko sa sarili ko, binigyan lang naman kita ng bulaklak eh. Hindi ko naman sinasadya na sirain ka. Lalo na ako natakot sa mga gano'n. Kasi ayaw ko bisang magpapa. Sino na magbibigay ng mapapa sa atin? Si God. Mapapa ka ng God. Hindi naman magpapapa si God. Ginawa niyong panahon si God. Kaya kami huwag niyo kami gawing panahon para mabago. Hindi yun ang para mabago. Pag nandyan kami, bago sila. Pag nandyan, yung iba daw talagang
mabilis, may pali, na pa. Sabi ng pastor, Brad, may umuusok sa likod pa, Brad. Wala hindi ko man sinasabi na ganun yung lifestyle natin. Sinasabi ko lang, hindi kami panakot. Kasi pag wala na kami, ganun din ang buhay. Balik sa dati. Hindi behavioral modification. Ang tunay na pagbabago is spirit-led transformation. Pag pinamumuna ka na ng Holy Spirit, pinakilala niya kung sino ka, na-establish mo yung kung sino ka, binabago niya ang buhay mo araw-araw. So dito nakita mo, may pagbabago nangyari sa buhay mo. Natandaan mo, pag may pagbabago sa iyo, sumusunod din yung mga kasama sa bahay. Amen? Nababago din sila eventually. Kasi nagiging good example ka sa kanila. So sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewing of your mind. Sino magbabago ng isip mo? Ikaw. Sabi mo ako. Ano babaguhin natin? Ano babaguhin mo? Yung isip mo. Alin dyan? Sa soul. Body, mind, will, emotions. Babaguhin mo yung isip mo. Okay, last. Number 2. Transformation comes from beholding. Never say beholding. The word beholding means seeing. Seeing, not holding, no? Transformation ay nagmumula mula doon sa nakikita mo si Jesus. Wow! Kasama sa vision natin. To see the beauty of Jesus and rest in His finished work. Hindi na tayo, tinanggal namin to behold. Kasi hindi ba ginagin yung behold. Ang vision statement natin ngayon, i-preach ko yan for Sunday. Ito siya, ito ko sa inyo. To see the beauty of Jesus and rest in His finished work and reveal Him by preaching the gospel and guiding others into a life shaped by grace. That is our vision statement. Na-revise natin, update natin. Which is napakaganda, napakalino. Okay? Paano mangyayari transformation? By beholding Jesus. 2 Corinthians 1 Corinthians 3:18. Is that 1 Corinthians? Yeah, 2 Corinthians. Nakita ba rin yung kanina? Yung discussion natin. Ano yun? Caterpillar, right? Uod. Yung caterpillar nasa kukod. Nakita nyo? Pag nakita mo yun, nasa kukod, nakakulong siya. Nung bata kami, nakikita namin, nilalaro namin yun eh. Hindi namin alam, yung uod na yun, na nakakulong siya sa kukod, darating pala yung araw, lalabas yun. At pag lumabas yun, magiging ano siya? Butterfly! Yun yung mga magagandang butterfly na lumilipat, galing sa isa napakapangit na uod. Na caterpillar, nasa kukod, na parang walang saysay, walang kwentang buhay. Pero, nang lumipad na siya, napakagandang pagmasdan, napakagandang tingnan, kasi naging isang magandang butterfly. Alam mo ba, kung sino ang illustrate nun? Ikaw. Ang buhay mo dati parang nasa kukod, napakapangit ng buhay mo. Ang pangit ng mga nangyayari sa buhay mo. Pero, ikaw ay naborn again, naging bago na, pinalaya ka ng Lord, at ikaw ay naging isang magandang butterfly ngayon sa harap ng Diyos, at naging magandang butterfly sa harapan ng maraming mga tao. Amen. Sabihin mo sa kanabi mo, isa kang napakagandang butterfly. Sasabihin ng iba niyan, love, sweetheart, sana naging butterfly ka na lang. Huwag naman ganoon. Napakagandang butterfly. Pero huwag maging butterfly. Okay? Butterfly. Okay, so, eto. Paano tayo nababago? With unveiled face, beholding, seeing. As in a mirror. Ano nakikita natin? The glory of the Lord. Pag nakikita mo yung glory of Jesus, you are being transformed in the same image. From glory to glory. Glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ibig sabihin, kapag nakikita mo yung kagandahan ni Jesus, sa pagiginig mo ng mensahe, nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng mensahe, nakikita mo yung kagandahan ni Jesus, ano nangyari daw sa'yo? Binabago ka ng Lord internally from glory to glory to glory. Ano magbabago sa'yo? Yung pagkakakita mo sa kagandahan ni Jesus. That's why the Bible says, the goodness of the Lord leads people to change. Hindi yung dahil ang Diyos ay mabagsik, ang Diyos nagpaparoon sa mababago ka. Hindi ka mababago doon. Pag nakita mo yung kagandahan, yung glory ni Jesus sa buhay mo, hallelujah! Yun ang kapangyarihan na mababago ang buong buhay mo. Keep seeing the beauty of Jesus. That's why here at TLBY, we keep preaching Jesus and His beauty. We keep showing you how beautiful our Lord Jesus Christ is to us, His children. Amen? Sabi mo sa atin mo, Jesus is so beautiful. Pag nakikita mo yung kagandahan ni Jesus, hallelujah, thank you Lord. Yun na, binabago na yung kaloob-looban. Hallelujah.
Lahat na ng binabago ng kabutihan ni Jesus, sabi ng amen. Kaya sabi ko, iba yung binago ng kabutihan ni Jesus kaysa binago lang ng tao. Thank God. PLBY Church, we are a new creation in Christ Jesus. Those are our 4 pillars. Number 1, your position in Christ. Number 2, your identity in Christ. Number 3, your freedom in Christ. Number 4, your daily transformation in Christ. I repeat, number 1, your position. Number 2, your identity. Number 3, your freedom. And number 4, your daily transformation. That is our 4 pillars. The 4 pillars of our new creation life. Isa ka ng bago nilalang. Wala nang dati. Pag binabalik sa iyo ng dati nakaraan mo, isa kang siga ka, isa kang matigas sa ulo, isa kang salbahe, wala nang dati. Bago ka na. Matauhan ka, bago ka na. Gumising ka, bago ka na, wala nang dati. Ikaw yung binago na ng biyaya ng ating Panginoon. At lahat na binago sa amin ng amen. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Kaya natin kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord our God. As I've said, let's just see Jesus in His beauty, in His loveliness. Sa oras na ito, I want you to close your eyes and I want you to meditate the beauty of our Jesus Christ. Jesus is so beautiful, you know. He is so beautiful. Ang sabi ng Solomon is the rose of Sharon. Ibig sabihin, makikita mo si Jesus sa kanyang kagandahan. Although nung nasa cross si Jesus, wala kang kagandahan, makikita ang sabi ng Isaiah. You know why? Because He became sin for us. But Jesus, in His image, as Christ, He is so beautiful. He is so lovely. And you know what? When we say lovely and beautiful, Jesus is full of grace, full of kindness, full of goodness. There's no such anger in the heart of God. There's no such bitterness in the heart of God. He is full of love, full of goodness and kindness. Sa buhay natin, beautiful ang Lord sa buhay mo. Amen? Can you say amen? God is good. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you so much, Lord God, for your word. Thank you so much, Lord God, for making us new, Lord God, in Christ Jesus. You are new creation. Wala na yung dating kami. Yung dating pagkatao namin, Lord, wala na. Binago na kami. Kaya kung pinipilit ng kaaway na ibalik kami sa dating pagkatao namin, Lord, wala na kami. Hindi na kami katulad ng isang caterpillar nasa kukun. Wala na kami doon. We are now beautiful butterfly, O Lord God, na pinalaya ng iyong biyaya. Na bago na, napakaganda sa iyong harapan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we sing that song? What a wonderful thing. Kahit yung chorus lang. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We give you praise, Lord. Hallelujah. Thank you so much. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Wonderful name.
Christ Jesus, the Lord God, there's now no Thank you, condemnation. Lord. Hallelujah. There's no, Father God, sin's dominion Yes. over us, Lord God. Because in Christ Jesus, O Lord God, we are resting. We are spiritually blessed, O Lord God. Thank you so much, Thank Father. you, Jesus. Pinakita mo sa amin kung sino kami ngayon. Amen. Christ. Hallelujah. We are living not in ourselves. We are living in Christ. Not in the world. Yes, we are in this world, but not of this world. Our life is in Christ. We rest in Christ, O Lord. Lahat na nasa amin is in Christ, Lord. Kaya salamat, ginagawa mo kami. Thank you sa mga members dito sa 12B1, Thank you, Lord. sa lahat ng mga viewers namin, Lord. Inaunawa mo sa amin, kami bago na. Hallelujah. Wala na yung dating pagkatao namin. Dinamo mo kami ngayon, kawagis ng aming Panginoong Yesu Cristo. Thank you, May mga kahinaan pa, pero binabago pa rin araw-araw ang aming kaluluwa, ang soul, mind, emotions, ang emotions. Thank you, Lord, Jesus. salamat sa iyo. At makikita namin, Lord, ang manifestation ng pagbabago ito sa mga pinagkatiwala mo sa amin, Lord. Thank you, Jesus. Lalo mong iaangat at pagpapalayan ang buhay ng bawat isa. I declare it, Father God, in the name of Jesus. Lord, I Thank you, declare Lord. healing, provisions, Lord, protection. I declare, Father God, reconciliation, Lord God. I declare restoration, Lord, breakthrough, miracles in the life of each and everyone who is in this place, Lord God. For your glory, Lord God, in Jesus' name, hallelujah! Hallelujah! Pinagpala ka ng Lord God.